bagong dalo lang. Praise God. Sa unang Kronika 11:22, ang sabi ng salita ng Panginoon, hallelujah. Pwede ba natin tanungin? Sino may Bible? Okay, everyone, Bible's up. Ako, kunti lang. Cellphone's up. Ang dami. Mga kapatid, hindi ko din disregard ng cellphone, ginagamit ko rin yan. Pero nawa magkaroon tayo ng physical Bible. Hallelujah. Para meron tayong collection at meron tayong babasahin talaga. Actually, win-work out namin ni Pres yan sa mga young people. Pag mapagkalooban ng Bible. And ipag-pray nyo kami ni Pres, pagpalaing kami ng Panginoon, makakasabutin namin yan. Yung Bible ng mga young people. First Chronicles, unang Kronika, 11:22. Si Benaias na anak ni Joiada, na anak ng isang matapang na lalaki sa Kabzeel, naggawa ng mga makapangyarihang gawa kay kanyang pinatay ang dalawang anak ni Ariel na taga Moab. Siya'y bumabari naman at pumatay ng isang leon sa gitna ng isang bukay. Take note, isang leon sa gitna ng isang bukay o balon sa panahon ng niebe o taglamig. Sa unang Korinto, bago tipan, unang Korinto 16:13, unang Korinto chapter 16 verse 13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Pwede ba natin sabihin sa aming katabi, maging handa? Hallelujah, hallelujah. And I pray mga kapatid sa natitirang oras na ipinagkaloob sa amin at aking naabutan, patuloy pa rin natin mga kapatid makuha ang mensahe ngayong tanghaling ito mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Nandiyan po ba kayo? Komportable naman? Ay, mahangin-hangin naman. Hindi naman masyadong mainit talaga mga kapatid. Praise the Lord. Bago natin sabihin ang pamulat ng ating mensahe, tayo muna sa daling manalangin. Panginoong Yesus na aming pinaglilingkuran. Ang salita mo ay laging sariwang bawat araw. Alam ko, patuloy ka pang mauusap sa iglesia ito, Panginoon. Patuloy ka magbibigay ng mensahe, magtatama ng aming maling katuruan, maling pananaw at prinsipyo sa buhay. And dalangin ko, Lord, patuloy na magkaroon ng conviction, Panginoon, ang mga salita na aming sasabihin mula sa iyo mga salita. Lord, we need your power. We need your anointing, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa iyong lingkod at sa bawat isang makikinig, Panginoon, upang patuloy na matutunan ng bawat isang, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, again, not by might nor by power, but by your Spirit, Lord Jesus. At hayaan mo, mamaya sa altar calling, ihanda mo muli ang puso ng bawat isa. Ayon sa kanilang pagsisikap, ayon sa kanilang paglapit, pagpapakumaba, Panginoon, pagsisisi ng kasalanan, ibuhos mo mo lang Espiritu Santo. And again, Lord, I pray through your powerful name, Lord Jesus, prepare your congregation for the outpouring of the Holy Ghost. Ihanda mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po patuloy na magpatibay ng aming pananampalataya. In the name of Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Once again, palakpakan natin ang Panginoon para malangat ang energy ang mga young people. Nasaan ang ibang young people? Sure na ba? Nasaan ang iba? Mga bata. Mga bata eh? Nasaan na sila? Palapitin. Mga kapatid. Hallelujah. Papasok niyo sa church. Praise God. Hallelujah. Mga nanay natin, wala bang nagbulag? Check nyo, baka nag-rapture, naiwan na yun. Mga tatay natin, wala naiwan? Wala naiwan dyan? O baka nagkaiwan na tayo mga friend, praise God. Hallelujah. Nais ko pong ipangaral sa about sa atin ang pangaral lang ito maganda na preparing for the unexpected. Hallelujah. Pwede ba natin tanongin ang ating katabi, gaano ka kahanda sa panahon na hindi inaasahan? Ulitin natin. Yung may tinding. Gaano ka kahanda? Bakit mo siya? Gaano ka kahanda? Kilala mo yung buhay niya, yung kanyang sistema. Gaano ka kahanda, brad sis? Sa bagay na hindi mo inaasahan. Sa bagay na hindi mo inaasahan. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Makakaupo na po kayo lahat, mga. Hallelujah. Preparing for the unexpected. Ano, magsisimula na ako? Di ba? Hallelujah. Listen, preparing for the unexpected. Ang paghahanda ay malimit nating ginagawa. Amen? Sa mga papasok ng trabaho, sa mga papasok ng eskwelahan, ang paghahanda ay kaakibat na rin ng buhay ng tao. Wala akong nakitang umaalis ng bahay na hindi mo na naghahanda. May paghahanda rin talagang ginagawa. Sinecheck yung motor, baka flat yung gulong. Sinecheck yung motor, baka walang gasolina. O hanggang saan ito tatakbo. Mag-isa mga estudyante, bago pumasok sa school, naliligo. Kumakain at marami naman ang nag-aalmusal. May paghahandang ginagawa. Kasi hindi pwede pumasok ng school lang hindi ka naligo. Usually naman po, pag papasok ng school, maliligo ka sa ayaw mo maamoy ka. Amen? And alam nyo sa buhay natin ito, salamat pala sa pamilya si Nanay Melda. Parang hindi ko nakita kanina, praise God. Nanay, kamusta po? Hallelujah. And sa katunayan sa buhay po natin bilang tao, mga kapatid, marami tayong pinaghahandaan. Pinaghahandaan ng nanay at tatay bukas kasi Lunes na naman. Hihingi na naman ng baon ang mga anak. Papasok naman sa trabaho yung kanilang asawa. Either babae o lalaki. Marami tayong pinaghahandaan. Ang mga estudyante, pinaghahandaan nila maipasa yung year na ito, yung grade na ito. Yung grade 7, pinaghahandaan niya makapasok at makatutong ng grade 8. Yung first year college, pinaghahandaan niya makatutong ng second year college. Kasi ayaw nila bumagsak. Amen? Pinaghahandaan ng estudyante yung kanilang quiz, yung kanilang exam, yung kanilang mga reports and requirements na gustong ipasa. Sa mga magulang, pinaghahandaan nila yung negosyong kanila binuo. Baka malugi. Pinaghahandaan nila na baka malugi. Baka hindi mag-click. Pinaghahandaan nila para mag-click. Marami tayong pinaghahandaan sa buhay na ito. Marami tayong pinaghahandaan, mga kapatid. Ngayong araw ng linggo, pumunta tayo sa church, naghanda tayo ng ating sarili. Pero huwag din natin kalilimutan, ipaghanda, mga kapatid, ang ating buhay spiritual. Huwag natin pabayaan na ang ating buhay paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi po natin na paghahanda. Dapat kung naghahanda ka sa pag-aaral, kung naghahanda ka malinis sa pagtatrabaho, dapat naghahanda rin tayo sa ating spiritual na buhay, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, hinahanda natin sa ating Panginoon, sa bawat gawain ng ating Panginoon, sapagkat maniwala ka man o sa hindi, aatake ang kaaway, lulusog ang kaaway, gagawan tayo ng masama, gagawan tayo ng hindi tama, ibabagsak ang ating pananampalataya, gagawa siya ng paraan para ikaw at ako alisin ang pananampalataya nito. Kaya dapat bawat isa sa atin may pinaghahandaan sa aspeto ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng tayo ay dumadala lang at wala po tayong pinaghahandaan. Hindi pa pwedeng pupunta lang tayo ng fellowship at wala tayong pinaghahandaan pagkatapos. Now, mga kapatid, ang paghahandaan natin ay everyday. It is a day-by-day process, day-by-day service. Araw-araw, kaibat dapat ng buhay mo bilang Kristiyano ang paghahanda. Bakit papayag ka ba na pinaghahandaan ka ng kaaway tapos na hindi mo pinaghahandaan sa iyong buhay? Papayag ka ba na araw-araw, minuto, oras-oras, nagpaplano ang kaaway paano ka papabagsakin tapos ikaw wala kang gagawin? Come on.
Huwag kang pumayag. Amen. Amen. Yung people man na ikatay, huwag tayo papayag. Pag usapin pananampalataya, hindi yan dapat pabagsak. Dapat yan ay paangat. Hindi yan paurong. Yan ay dapat pasulong. Hindi yan nagpapasuroy-suroy. Yan ay nagpapatuloy. Come on. Kaya importante ang maghanda sa hindi inaasahan. Kasi tayo minsan nabubulaga. Tayo minsan nabibigla. At kapag tayo mga kapatid bilang isang Kristiyano, wala po tayo sa sapat na paghahanda, mahihirapan po tayo. Kaya napapanahon na sa una ang NDRRMC, ang National Disaster Risk Reduction, may announcement, ang Pag-asa may announcement, may bagyo, maghanda kayo, mag-intok ng pagkain, mag-intok ng gamit, kasi merong super typhoon. Amen. Kasi meron indoor sa ganitong lugar. Kasi yung bulkang Taal baka sumabog. At maapektuhan ng tao. At kapag ang tao nasa gitna ng sakuna na walang paghahanda, nagiging kawawa. Ayaw natin mangyari sa buhay ng isang Kristiyano. Dumating yung pagsubok, dumating yung problema, dumating yung atake, at walang pinaghandaan. Bagay na pinaghahanda tayo ng Panginoon. Church, pinaghahanda tayo ng Diyos. Hallelujah. Yes, makapangyarihan ang Panginoon. Pwede niya alisin yung atake ng kaaway sa iyong buhay. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi niya alisin yung diablo muna. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, patatagin yung ating pananampalataya na tinanggap ko at tinanggap mo sa ating Panginoon. Sa paglilingkod po bang ito, meron kayong mga bagay na hindi ninyo inaasahan? Marahil sa atin magsasabi, Pastor, nung naglingkod pala tayo sa Panginoon, naiintindihan ko na meron palang sakripisyo, meron palang mga pagdadaanan, meron palang pagsubok sa buhay. Pero naranasan niyo na po ba, na-encounter niyo na po ba na dumating kayo sa punto ng buhay niyo, na dumating kayo sa bagay na hindi ninyo inaasahan? May mga nangyari na hindi ninyo inaasahan. May mga dumating na hindi ninyo inaasahan. And dahil ang aking nabanggit last Sunday, nung narinig ko yung pangalan ng isang pastor, sabi niya, ginamit niya yung buhay ni Simon taga-Sirene, na nung ang ating Panginoon Jesus ay papunta ng bundok ng Golgotha, pinapasa sa kanya yung cross, yung kahoy. Amen? Alam niyo yan? At habang siya'y naglalakad, pasan-pasan yung kahoy, siyempre siya'y hinagupit, bugbog yung katawan, puno ng sugat ang katawan, nanghihina na siya at pagod. Biglang dumating si Simon at taga-Sirene na sabi na makawal, buhatin mo ang cross ng tao ito. Ginamit ng preacher, mga kapatid, yung buhay ni Simon taga-Sirene para ipakita sa atin na minsan at madalas sa paglilingkod natin sa Panginoon, may mga unexpected cross, may mga hindi inaasahang cross, may mga hindi inaasahang calling, may mga hindi inaasahang assignment. Hallelujah! May mga hindi inaasahang pwede mangyari. Pero nakakatawa ni Simon, kasi ng taga-Sirene, hindi siya nagreklamo. Hallelujah. Eh ay sa pag-aaral, isa to sa secret disciple ng Panginoon na na-convert. Hallelujah. Praise the Lord. Bagamat siguro natin ang Panginoon, maging ako rin, napasunod sa kabila ng aming pagsasakripisyo, pagpapagal sa gawain ng Panginoon, may mga nangyari hindi inaasahan. Hey, lumabo ka man sa pananampalataya o hindi. May mga bagay na hindi inaasahan pwede mangyari sa buhay mo. Habang may diablo, may mangyayari dilubyo. Kaya nga kailangan mong maghanda, kailangan mong paghandaan. Maganda nandito ka ngayon sa gawain ng Panginoon kasi napaalalahanan ka, kailangan ko para maghanda sa aking pananampalataya. Kasi baka masaya ako ngayon, pero bukas araw ng Lunes, may mangyaring dilubyo. Remember, RJ? Linggo nangyari ang pagsamba, Lunes nangyari ang disgrasya. Hello po. Hindi natin naasahan yun. Pero magandang bagay din. Nakakapagkas ito yung mga magulang. May naipok sila sa Panginoon. Oo, nagulat.
Oo, nabigla. Normal yun bilang tao. Kasi pag hindi ka na nagugulat, wala ka na malay. Okay lang at normal ang magulat, mabigla, pero hindi normal. Daigin ka ng pagkabigla, daigin ka ng pagkagulat, at dalhin sa pagkabagsak ng pananampalataya. Kailangan at may choice pa rin tayo. Babangon ba ako? Tatayo ba ako? O manatili ako sa pagkalugmok na ito? Babangon ba ako? Magtitiwala ba ako sa Panginoon? O babalik ako sa aking maling gawain? Babangon ba ako? Magpapatuloy ba ako sa paglilingkod sa ating Panginoon? O iwan ko na paglilingkod sa Diyos? Amen. Kasi alam niyo mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay natin o hindi inaasahan. Kasi alam ng Diyos, alam ng Panginoon, naglilingkod ka ng tama. Kaya dumating ang pagsubok. Alam din ng Panginoon. At pinahintulutan niya mga bagay na yan. Kung bakit nangyari mga bagay na hindi mo inaasahan, alam din ng Diyos. Hindi kami sa naglilingkod ng tama. Wala ka sa ayos. Wala ka sa direksyon na maayos at maganda sa harapan ng ating bayan. Kaya mula sa langit, pinahintulutan ng Diyos ang pagsubok para hindi ka gawing kawawa, hindi ka pagdipan, hindi ikaw kailangang ilabis sa Panginoon. Kasi minsan tayo rin ang sasang-ayon. Minsan, pag maganda ang buhay, nakakalimutan ng Diyos. Minsan, pag maganda ang kalagayan ng buhay, nakakalimutan yung pangako sa Diyos. Minsan, pag maganda at maayos ang buhay, minsan sinasatabi ang Diyos. Pero kung may problema, makita mo lagi pa sa gawain mo. Kaya may pinagdadaanan ko, ulitin ako, basta ipag-pray mo naman ako. Pero nung wala, nakakalimutan ako sabihin, basta ipag-pray mo kami lagi na. Hallelujah. Tahimik ang 11:51 service. Praise God. Hallelujah. Okay lang. And sometimes, pinahintulutan ng Diyos mangyari mga bagay ito. Dahil minsan hindi tayo naglilingkod ng maayos at tama sa harapan ng Diyos. So ito ay minsan wake up call. Hinigising tayo ng Diyos, anak. Hindi yan yung identity mo. Hindi yan yung pagkakakilalan mo. Hindi yan yung tindig mo. Ito ka dapat. Dito ka dapat. Sa paglilingkod na ito. And I pray maunawaan natin ang ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay. Hallelujah. Dahil ang layunin ng Panginoon kung bakit pinahintulutan minsan ang mga bagay na yan para manatili at bumalik ka sa Kanyang presensya. Now, ang tanong lang, anong paghahandang ginagawa mo kapag ang emosyon ay napiga, kapag ang spiritual ay na-test at ang pananampalataya ay na-challenge? Anong paghahanda ang ginagawa natin? Kasi sa ayaw mo sa hindi, mayroon kang dapat paghahandaan. Kaya may preaching na ganito para sabihin sa iyo, kailangan mo maghanda, kailangan mong ibabat ang iyong sarili sa presensya ng Diyos, sa katwiran ng ating Panginoon. Amen. Tawag lang si Benayas kanina. Isang special elite army ni David. Si Benayas ay trained army, personal na trained army ni David. Isa sa mga tatlong dakilang mandirigma ni Hari David bilang hari. Trained siya, sinanay sa maraming labanan, kasama ni David. Hallelujah. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay na meron siyang hindi inaasahan. Bakit? Again, sanay siya sa pakikipaglaban sa mga kalaban, sa kanyang kapwa-tao. Pero yung binasabi niya sa Paul 72 na unang kronika, kala mo hindi tao, leon. Leon na sa gitna ng bukay, mahirap hindi, mahirap yun. At leon na sa gitna ng bukay na panahon pa ng taglamig. Snowy day. Now, pag nasa Amerika tayo, makakarinig ng report, halos walang lumalabas ng bahay pag snowy day. Bakit? Madulas ang sasakyan, nagbukas ng disgrasya at banggaan. Kaya din makapasok ng trabaho ang mga tao kasi sobrang lamig. Kaya sa kanila, work at home. Sa Pilipinas, ang weather natin dito, mga kapatid, ay dalawa na, tag-init at tag-ulan. Winter, spring, summer, and fall, yun lang ang natin mga kapatid, ang weather natin. Pero sa Amerika, sa ilang bahagi ng bansa, mga kapatid, ay may snow.
And mahirap po ito. And literal man yung kanyang laban, pero meron yung side dito, spiritual. Na minsan may mga leon na hindi natin inaasahan na tayo mga kapatid ay kakainin. Tayo ay lalapakin at gustong atakin ng leon. At minsan nasa gitna tayo ng bukay habang nagkikipaglaban po tayo. Nasa gitna po tayo ng kawalan ng espasyo. Nasa gitna po tayo mga kapatid ng kawalan ng comfort habang nagkikipaglaban tayo. Yung era, minsan nabubuo natin yung term na minsan tayo ay pagod na pagod, suko at sausok. Pero ganun pa man mga kapatid, kailangan dumating ang mga bagay na yan para ang pananampalataya mo at pananampalataya ko ay masubok ng ating Panginoon. Hindi dahil duda siya, kundi gusto ng Panginoon, ikaw ay maging matibay. Kung walang pagsumo ang testimony kanina, kung walang pagsumo ang testimony last Sunday, kung walang pagsumo ang naging testimony sa ating Panginoon na narinig ng mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya minsan bibigay tayo ng mga pagsubok, problema. Lalo na, alam ko, agree kayo, lalo na pag kayo na okay kayo. Sa pamilya ng diba, minsan okay kayo, linggo. Kami saya, woo! Di ba yung mga nagsigasyon nangyari dito dahil masaya nung kanina? May nabagsak ka ng salamin sa paa, siya nagsasaya. Remember? Pero tayo kapatiran. Linggo, naalala ko pa nga, preaching yung time na yun, mga kapatid yung amazing plan of God. At yun din yung tayo na si Ate Jaime na Nanay Maribel. Pagka kinabukasan na sa kanya. Ang ganda ng gawain, ang saya ng kapatid kasi hindi na convert. Amen. Come on. Amen. Go. Hallelujah. Pakirin yung mga katabi. Pakirin ko. Sige sabihin mo. In Jesus' name. Lumayas ang antok. Lumayas ang katamaran. Lumayas ang kawalan ng interes sa pakikinig. In Jesus' name. Review mo. Baka ginagamit ng kaaway para mahatak ka. Hallelujah. Hindi normal ang makipaglaban sa leon. Hindi rin normal ang makipaglaban ka sa gitna ng bukay. Mahirap ang kalagayan ni Benaya. Pero ganun pa man, siya ay patuloy na nakipaglaban. Sapagkat siya ay isang kilalang mandirigma. Sanay na rin siya sa pakikipagbaka. Now, ang unexpected doon, nasa gitna siya ng bukay, banon, at taglamig. Hindi madali, mga kapatid, ang makipaglaban ka habang taglamig. Okay lang kung malamig yung panahon at walang snow, kasi mahagi lang ng taglamig. Pero during snow, sa panahon niya, nakikipaglaban siya. Grabe yung challenge, grabe yung pagbuno niya sa kanyang sariling naman, habang marahil giniginaw siya, nakikipaglaban doon sa isang leon. So dito may mga experience na may mga leon sa buhay. O may mga leon ngayon sa buhay. Na parang nilalapas sila, parang gusto silang saktan, gusto silang gawa ng hindi maganda. Meron po ba, church? Kung meron man, mga kapatid, hallelujah, ikaw yung katulad ni Benaya at gusto ng Diyos lumalaban ka at lumaban ka. Gusto ng Diyos lumaban ka. Now, ang gusto lang natin ay makita dito ngayon, mga kapatid, bilang Kristiyano, humaharap sa mga galiyong problema, galiyong pagsubok, na parang nasa gitna rin ng balo, nasa gitna ng ukay, hindi tayo komportable, pastor, hindi ko alam yung gagawin ko, wala akong magagawa sa problema ito, sa pagsubok na kinakaharap namin, pamilya, na gusto ko lang natin sa isipan. Focus on the fundamentals. Ano yung batayan natin? Tayo mga Pentecostal, may batayan tayo. Meron tayong prayer and fasting, meron tayong fellowship, na pwede natin maging batayan. Kaya nga ini-encourage tayo malagi every Sunday, every preacher na marinig natin, pag may problema, huwag kang lumayo sa presensya. Pag may pagsubok, huwag kang lumayo sa presensya. Pag may pagsubok, lalo kang lumapit sa Kanya. Kasi wala kang magagawa kung magkukumli ka. Kung kahit kagaya ka ni Jonas, tatakbo ka ng tatakbo sa Panginoon, hahakulin ka ng grasya ng Diyos. At sasabihin sa'yo, anak, magpatuloy ka. Anak, ano ka? Anak, magpatuloy ka. Wala kang magagawa.
Kung may pinagdadaanan naman tayo ngayon, hindi natin kailangan pumunti sa Panginoon. Hindi natin kailangan magtabot sa Diyos. Ang kinakailangan mo, kapatid, church, lumapit ka. Gusto mo ng buhay. Lord, yes, hindi ko alam yung Hallelujah. Hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam ang aking kong gagawin sa bagay na ito. Wala ako sa paghahanda. Yes! Pero may Diyos ka. Yan yung patay natin. Kaya nasa church, tinuturo natin, hindi lang part ng doktrina kasi batayan natin. Ang mga kapatiran, mag-engage sa prayer and fasting, mag-engage sa fellowship. Hanggat kaya, puntahan natin. Hanggat kaya, samahan natin. Hanggat kaya, alahan natin. Hallelujah. Bakit? May paghahanda ka. Mayroon kang dapat pagandaan. Mga tatay, bakit kayo nag-fasting kahapon? Sa mga pumunta kahapon, bakit kayo nag-fasting? Siguro mayroon kayo prayer request? Sinabi na sa nyo, Dave, paki-pray yung ano, yung lupa, yung coach natin. Pakipalakas sa Panginoon, baka nakalimutan. Hindi masama, hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus. Hindi masama, church, ang pumunta ng fasting na meron ang prayer request. Hindi masama, pumunta ka ng prayer and fasting. Meron kang gustong hilingin. Meron kang gustong hingin. Pero wag na wag mong iwawala sa eksena kung bakit ka pumunta kahapon, kung bakit kayo pumunta nakaraan, kung bakit kayo pumunta ng fasting, ay dahil meron kayong paghahandaan. Karen, paghahandaan laban na ang aming prayer and fasting lang ay isa sa patayan. Prayer and fasting lang. Ang Pentecost na lang ang makakaintindi nito. Na prayer and fasting lang ang isa sa patayan para gumaling, para palayain. Come on. Para tumataas ang pananampalataya. Hallelujah, na-amaze ako sa Panginoon sa 3 years na ito. Samahan niyo ako sa celebration. Na-amaze ako sa church na ito sa 3 years, mga kapatid. Through prayer and fasting, praise God, praise God. Through prayer and fasting, may mga nakapagalaw. Through prayer and fasting, may mga gumaling. Come on. Praise God. Nakita ko, through prayer and fasting. Hallelujah. Nakita ko, through prayer and fasting, may mga anak. Nakakila sa ulo, pinalambot ng Diyos. May mga anak na hindi mag-improve sa gawain. May mga anak, one day, may mga anak na hindi nagmamature doon. Pero through prayer and fasting, nasa ulan, wala sa likod. Praise God. God! Hallelujah! Yan! Yung magandang patayan! Yan! Ang magandang patay na paghawakan mo! Hallelujah! Come on, let's praise the Lord! May mga pusong binabal Diyos dahil sa prayer and fasting, dahil sa fellowship. May mga pinalakas ang pananampalataya sa amin kanina dahil sa prayer and fasting. Kaya para sa akin, ang prayer and fasting, hindi ang doktrina. Ang prayer and fasting, para sa akin, ito yung aking enerhiya. Amen. Hallelujah. Ito yung aking oksihina. Pag hindi na makahinga. Para sa akin ang prayer and fasting, hindi lang program na si JC. Para sa akin, yun lang. Nakita ko kung paano kami sa Diyos through prayer and fasting. Nakita ko may mga pamilya naglingkod sa Diyos through prayer and fasting. Kaya sabi ko, Lord, alam ko ito yung patayan namin. Ito yung fundamentals namin. Yung prayer and fasting. Isa lang yan, mga kapatid. Sa patayan po natin sa buhay na ito. Kahit sa gitna ng leon na nasa ukay kagaya ni Benaya,
Handa natin palagi yung ating patayan. Kaya nga ikaw rin mga kasaksi, hindi yan yung first time na nagka-problema kayo. Hindi yan yung first time na nagkapagsubok kayo sa pamilya. Hindi yan yung first time na naranasan mo yan. But thanks be to God, dahil sa pagkagetan, dahil sa patayan, natin sa buhay. Pinalakas tayo, pinagtibay tayo ng Diyos. Through prayer and fasting, may mga dati na hiyang magpagamit, ngayon ginagamit na ng Diyos. Amen. Through prayer and fasting, may mga kapatiran tayo, hindi magaling, hindi nakapag-aral na mataas na pag-aaral, pero ginamit ng Diyos at ang hirap pangkailan at hirap. That's the power of prayer and fasting. Come on, that's the power of prayer. Hallelujah. Kaya kung naiintindihan lang natin na ito pala ang magandang batayan, hindi na ako aalis sa paglilingkod na to. Hindi ako papayag na pumalikot pa ako sa pananampalataya. Kasi kung wala ang Panginoon, wala pa tayong magagawa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang mahalaga mag-focus tayo, mga kapatid, sa pinakamatayan po natin. Hallelujah. Taas mo kamay ng mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay nila. May maglalakas loob ang magsabi, umamin, Pastor, totoo lang, meron kami mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay namin mag-asawa na ngayon po lang na-encounter. Nakaraan lang namin na-encounter. Hallelujah. Meron pa mga unexpected hura na mabawas. Hallelujah. Come on, church. Kung meron man. Kung meron man. Huwag kang susukol sa matayan natin. Huwag kang susukol sa matayan natin. Higit sa lahat, isa sa matayan mo pa, yung prinsipyo ng Biblia. Sabi ng Panginoon, pagpapalain ka niya, pangyayarihan, pag-awakan mo yan. Sabi ng Panginoon, gagamitin ka niya dahil pinili ka niya. Pag-hawakan mo yan. Kahit may mga passer, kahit hindi mag-support, kahit wala kang matanggap na validation, appreciation, recognition, magpatuloy ka sa ating Panginoon. Pag-hawakan mo, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasaka na ang buhay ko. Sa mga Bible, Matthew chapter 6 verse 33, unahin ninyo ang nagkarihan, ang kanyang kapihan, ang lahat ng bagay, ikaragdag sa iyo. Psalms chapter 23 verse 6, tunay na kagandahan loob at kaawaan ng Diyos ay susunod sa lahat ng araw ng aking buhay. Prinsipyo yan ang Biblia. Kahawakan mo yan, maging patayan mo yan. Kapag nasa liyot ka ng problema, na hindi ko di-declare. Pero minsan, nagritin ako talaga pag sinasabi ko talaga, minsan, nangyayari talaga. Pero hindi ko di-declare. Ang Diyos ang sumala ko rin, mga kapatid. Minsan, pag-araw ng samba, pagkatapos at pag-ikinamagaan, minsan, ibugulan ka na sa mga pagkasabi. Amen. Sa akin kapatid, hindi natin nasahan ito. Nangyayari ng hapon ng Lunes. September 1, doon nakakamali. Hallelujah. Kay Jason din, July 1. Hallelujah. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Marinig na natin, makikita natin sa group chat. Akala natin kung ano lang. Na-discuss pa rin na makita. Praise the Lord. Hallelujah. And ang Diyos ang mamuna. Ang Diyos ang magsala. O after man ito. Hallelujah. Kaya ito yung masabi. Gusto ko lang may ihanda. Parang paghanda kayo. And after na service na ito. Dahil nakita ng kaaway. Bless na bless ha. Galak na galak ha. Tuwang-tuwa sa gawain ha. Gawin natin ang hindi maganda. Kung after man ito gawain ito, God forbid, kumigawa pa after man gawa ito. Sino man ang pamilya na may gumalantan naman sa pabalitang bukas. Pupusan na po kami. Imatay natin
Tingnan natin yung patay natin. Hallelujah. Hindi sila inaasahan. Ang ala ng ibang patay na. Ang ala ng iba hindi naman. Yan ang bugaan. Hallelujah. Yan ang patayan natin. Praise God. Sabihin mo ng mga tao, wala nang mataas na yan. Iba-iba ang Diyos. Iba-iba ang Diyos. May kayang gawin ang Panginoon sa buhay natin. Isa sila sa patunay sa church na ito. Oo, may mangyayaring hindi inaasahan. Pero meron tayong Diyos na pwedeng asahan. Amen. Ang tao pwedeng bumitaw sa atin, wala kami may ibibigay na tulong, pasensya na. Ang tao pwedeng mag-reject sa atin, pero ang Diyos, hindi. Sila ang buhay na patunay. Sige po na kayo. Sila ang buhay na patunay. Pag meron kang patayan, hindi ka kaya di mag-usap ng lawon. Amen. Meron kang patayan. Natunayan nila, pag meron kang patayan, hindi ka basta-basta babagsak sa problema. Ang gagawin mo, luluhod ka. Again. Hallelujah! Praise God! Natunayan nila, pag may patayan ka, sa gamit ang salita ng Diyos, hindi na kayo pabagsakin ng kaaway. Hindi niya nakikita bagsak na bagsak tayo. Hindi niya nakikita lupok na lupok tayo. Makikita niya at nakikita mo sa sarili mo. Hindi ka bagsak. Nakaluhod ka lang. Yes. Hallelujah. Praise God. Hindi ka bagsak. Nakaluhod ka lang. Hindi ka nakaluhod. Come on. Hallelujah. Hindi ka nakaluhod. Dahil sumuko ka na. Lumulod ka. Kasi kumukuha ka na lakas. Kaya sabi ni Prophet Michael sa Micah chapter 7, O kaaway, huwag kang magalak. Sa panahon ako'y bumagsak dahil ibabangon ako ng Diyos. Kung piling mo nakaluhod ka para bagsak ka na, hindi yan bagsak sa Diyos. Opportunity yan para makita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. I want to praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yes! Focus on the fundamentals. Hallelujah. At higit sa lahat, isa sa mga fundamentals natin, tayo mga apostolic Pentecostal lang nakakaintindi nito. You praise and worship. You praise and worship. You praise and worship. Sabi ng iba para tayo baliw. Sabi ng iba para tayo sinalaw. Sabi ng iba hindi tayo normal. Sabi ng iba hindi tayo formal. Pero hindi lang nila alam. Ito yung ating patayan. Ito yung ating patayan. Ito yung ating patayan. You praise and worship. You praise and worship. Yung pagsama, Roseco. Yung pagsama, Rosalit. Ang akala ng iba, basta lang tayo tumatanong. Basta lang tayo magulo. Ang hindi nila alam, part din yun ang paghugot natin ng lakas. Kasi ako makakapagsabi rin ako mga kapatid, sa praise and worship, hanggang ang pakiramdam mo sa praise and worship, talagang lumalaya ako sa mga dalangin, lumalaya ako sa mga kabalitaan, lumalaya ako sa mga takot. Kaya para sa akin, ang praise and worship,
Hindi lang din doktrina ng Pentecostal. Ang praise and worship, isa sa batayan ng totoong Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon. Praise God. Kaya pala sabi ng Panginoon, lahat ng may hininga, magpuri sa Kanya. Ibig sabihin tayo may buhay. Wala tayong ibang kanyamendaan. Ang Panginoon lang. Purihin lang natin siya. Itaas lang natin siya. Sampahin lang natin siya. Praise the Lord. Mga akusasyon ng ibang tao, marami pag nakita tayo sa church kanina. Nako, parang mga walang formal to, mga Pentecostal na to. Hindi biblical. No, biblical yung ating ginagawa. And para sa kanila, parang kaas-kaas lang to. Parang aksaya lang to ng panahon. Parang hindi daw nakalulugod sa Diyos. Pero para sa atin, yung nakikita natin, mga kapatid, doon lumalaya yung depressed na tao. Doon lumalaya yung stress na tao. Doon lumalaya yung Praise God. sa praise and worship, nakita natin, may mga lumalaya sa Holy Spirit. Sa praise and worship, may mga lumalaya, may gumagalaw sa akin. Praise God. Hallelujah. May mga lumalakas na nanghihina. May mga tumatamar. Pag inaawit yung sa'yo yakap, pag inaawit yung ikaw ay tagumpay, pag inaawit yung pag-ibig mo, ang nakikita nila parang walang formal. Pero nakikita natin, may tagumpay pala doon sa praise and worship. Amen. Amen. Kahit ano man ang mangyari akusasyon, sabihin na nila, pero wala silang magagawa. Hindi tayo itiklop sa pagpupuri natin, mga kapatid. Hindi tayo magpapago ng programa. Tatalon tayo, sisigaw tayo, papalakpan tayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Praise God. Nagiging panatag ang ating puso dahil sa praise and worship, dahil sa prayer and fasting. At kapag ito'y nagiging patayan natin, hindi ka nakapokus sa tensyon. Hallelujah. Focus ka sa pagkuha ng solusyon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oo, nagugulat ka. Oo, nakakaramdam ka ng takot. Pero hindi ka nagpapalamon sa takot at kabalisahan. Amen. Lumalaban ka. Praise the Lord. Hinahanap mo yung lugar kung saan ang kayo ng Diyos. Hinahanap mo yung lugar kung saan ang presensya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kung nasaan ang kanyang Espiritu, nandoon may kalayaan. Hallelujah. Kaya ito yung pagpupusan natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Focus tayo sa salita ng Diyos. Focus tayo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhos sa atin. Sa kanyang Espiritu Santo. Hallelujah. Praise the Lord. Palapanan ng Panginoon. Sa ating buhay. Amen. Kaya maganda yan. Hallelujah. Binibigyan mo ang pagkakataon ng buhay mo. Ay lapit mo sa Panginoon. Kaya maganda yan. May schedule ka para mag-pray. Maganda yan. May schedule ka para mag-fasting. Maganda yan. May schedule ka mag-fellowship sa ibang church. Maganda yan. Ituloy mo lang yan. Yan ang batayan mo, kapatid. Yan ang magiging pasihan mo sa darating na hindi mo inaasahan. Hindi kayo magiging lugi dyan. Kung nagsasakripisyo man kayo ng gasolina, kung nagsasakripisyo man kayo ng lakas at enerhiya, kung nagkukonsume man kayo ng time, hindi kayo magiging lugi sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Darating isang araw, sabi mo, Lord, salamat, buti na lang naghanda ako. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat, hinanda mo ako. Amen. Amen. Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating mga kapatiran na patuloy na ginagawang doktrina, sinasabuhay ang ating pundasyon, ang ating fundamentals o ating batayan sa ating Panginoon. Hallelujah. Focus on the fundamentals, church. Focus tayo sa katwiran ng Diyos. Mag-focus tayo. Hallelujah. Ang sabi kanina, nangandiyan sa ating talata, maging handa, maging focus, maging attentive tayo sa ating ng Pedro chapter
Ang unang Korinto, chapter 16, verse 13, mga kapatid, pinaghahanda tayo at pinapagtibay ng Panginoon ang ating pong mga buhay pananampalataya. Sapagkat kapag meron ka nito, wala kang talo. Hindi lang ako commercial na Kristiyano. Pag meron ka nito, yung patayan natin na yan, wala kang talo. Bakit mas napakalaga pa kasi ng mga bagay na yan? Bakit natin kailangan gawin ang bagay na yan? Kasi ito lang yung solusyon. Amen. Dahil nabubuhay ka hindi sa tipikal na mundo. Ang kalaban mo hindi tao. Ang kalaban mo hindi gobyerno. Ang kalaban natin, pwersa ng demonyo. Amen. Kaya wala kang ibang gagawin. Hindi ka pwede gumamit ng Armalite. Hindi ka pwede gumamit ng shotgun. Hindi ka pwede gumamit ng pistol. Kasi ibang tao yun. Ang gamitin mo mas malakas pa sa pistol. Kasi mas malakas pa tao yun sa tao yung kalaban. Mas malakas pa sa tao yung kalaban natin. Amen. Yung Diablo. Praise God. Ang paaningid lang sa ating paligid. Amen. At pag wala tayong pinaghahandaan, madali po tayong babagsak at marililugi mga kapatid. Church, hindi natin pinapabigat ang inyong buhay. Tinuturoan natin para maging magaan ang pamumuhay. Praise God. Hindi ko nag-download dahil magbabasa ka ng Biblia. Hindi nag-download kasi mag-pray ka. No! Maghahanda mo yan. Amen. Maghahanda mo yan. Hallelujah. Diyan ka titibay ng Diyos. Diyan ka magiging matapat sa ating Panginoon. Nakakatuwa ang Biblia, binigyan tayo ng instruction at gabay. Amen. Tinulad tayo sa langgam. Tingnan niyo mga kapatid. Sa Proverbs chapter 6, verse 6 to 8. Proverbs chapter 6, verses 6 to 8. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Nabagaman walang pangulo, walang tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Now, gusto ng Diyos, maging kagaya daw tayo ng langgam. Hindi lang basta-basta nag-aaksaya ng panahon sa tag-init. Hallelujah. Kundi sa tag-init, sinasamantala ang panahon para mag-ipon. Hindi lang sinasamantala ang blessing para i-enjoy. Sa panahon na bless at pinagpalang materially at every aspect ng buhay. Kundi dahis ng Diyos, habang pinagpapala ka o kahit nasa season ka ng pinagpapala ka ngayon at walang mabigat na pagsubok, gusto ng Diyos kagaya tayo ng langgam, may pinag-ahandaan sa araw ng pagpulan. Praise God. Hallelujah. Kaya yung people ganyan sabihin sa akin. Praise God. Ngayon sabihin sa akin mga yung people, na parang pinipilit na kayo gawin ang mga bagay na yan. Na bakit pinagdidiktikan sa inyong gawin ang mga bagay na yan. Ngayon nyo isipin yung kahalagahan nun. Amen. Na kung hindi kayo tuturuan ng spiritual na bagay, ano magiging buhay nyo? Praise the Lord. Yung turuan mo nga sumasablay pa. Amen. Yung hindi pa tuturuan. Yung hindi mo pa sasaklawin. Yung hindi mo pa tututukan, ano magiging buhay? Praise God. Pasensya na kayo. Pero sa church na ito at sa pastor na ito, hindi ako pupayag na ang mga kapatiran magbabackslide pagkatapos ma-convert. Hindi ako pupayag. Gusto ko na-convert ka, alalayan kita para magpatuloy ka sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Kaya may mga programa minsan na parang weird, parang kailangan ba ba yan, pastor? Kailangan ba may monthly prayer and fasting? Kailangan. Kailangan ba may devotion every month, Martes, or every Thursday? Kailangan. Amen. Kasi yan ang paghahanda natin. Praise the Lord. Amen. Amen. Sabi ng Bible, Matthew chapter 24, verse 13, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Sige lang, itutuloy natin ang ating paglilingkod. Praise God. Itutuloy ko bilang pastor na patuloy na alalayan ng iglesia ito, papalapit sa Panginoon hanggang sa kanyang magbabalik. Amen. Yung hindi makakatiis,
pasensyahan na lang po. Hindi pananakot. Pagbibigay ito ng realidad. Mahirap talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko sinasabing madali. Kasi kung madali, baka isang taon pa lang, wala na ako dito. Pero dahil mahirap, salamat sa Panginoon, nakakatagal tayo Praise God. at nakakapagpatuloy tayo mga kapatid. Amen. Tularan natin ang langgam para sa mga panahon na hindi natin inasa. Praise the Lord. Para meron tayong pagkunan ng lakas at panghawakan sa buhay na ito. At hindi tayo mawala, hallelujah, sa ating linya. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Maganda ka. Ang iyon ngayon, maganda nagtatanim tayo. Praise God. Para pagdating ng habagat, hallelujah, pagdating din ng amihan, meron makakain at meron pagkukunan. Amen. Amen? Dapat may time tayo na hanapin ang kapiliran ng Diyos. Patuloy tayong maglingkod. Patuloy tayong magpatuloy sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Alam mo, para hindi matapos yung paghahanda na gagawin mo, isipin mo mayroon pang mas mahirap na pagsubok sa pinagdadaanan mo ngayon. Amen. Bad news, mga kapatid. Hindi magbabago si Satanas ng kanyang papel. Praise God. Demonyo pa rin siya. Bad news, hindi siya magbabago ng taktika niya. Magiging taktika pa rin niya yun. Bad news, hindi siya magbabago na parang anghel na hindi siya gagawa ng masama. Gagawa pa rin siya ng masama sa buhay mo. And bad news, puntirin niya pa rin yung pananampalataya mo na mawala. Pero good news, pwede mo maganda. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pumasok ang Panginoon sa ating buhay. Kumatok ang Diyos na iyon naman tinanggap. Kasi alam ng Panginoon, kung wala siya, lahat tayo impyerno. Praise God. Amen. Ang sakit nun, no? Kung hindi ka sasapalatay sa Kanya, mapapahama ka kay Kristo Jesus. Amen. At yung tao hindi sa mapalataya, mapupunta na ng impyerno. Habang nasa mundo, impyerno na rin ang buhay. Tingnan nyo kung gaano ka lupit ang diablo. At gaano ka dakila ang pag-ibig ni Kristo. Praise the Lord. Amen. Na may mala-impyerno naman ang buhay kung di pa tayo naglilingkod sa Panginoon. May Diyos na sumagip sa atin. Hallelujah. Praise God. Amen. Nung lumalamay tayo sa kasalanan, nung lumalamay tayo sa kamalisahan, mag-isang lumalaban sa buhay, may Diyos na mabot sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ganun kabuti, kadakila ang ating Panginoon. Lamang gusto lang ng Diyos, habang hindi pa siya bumabalik, maghanda lang tayo. Maghandaan lang natin ang kanyang pagbabalik at maghandaan natin habang tayo ay sumasabak sa gera, habang tayo ay sumasabak sa labanan. Ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo mapabayaan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Preparing for the unexpected. Again, after man itong service, bukas o mamaya man may gumulantang sa atin. Focus on the fundamentals. Amen. Yung batayan natin, alam mo na kung ano yung batayan natin. Ituloy mo lang yun. Ilaban mo lang yun. Pagsikapan mo, huwag mawala yun. Dapat nandun ka palagi sa kapiliran ng Diyos. Dapat nandun ka palagi sa presensya ng Diyos. Kasi kung wala ang presensya ng Diyos, wala tayong magagawa. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede ba tayo tumayo?